Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Feed Your Mind Incorporated. Pahayag ito ni Congressman Terry Redon laban kay BP Sara. Ito ang pahayag niya. Hindi dapat nagpapaniwala ang mga Pilipino sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte ayon kay Congressman Terry Redon. Ito ang pahayag ni Redon matapos ang umano'y aligasyon ng mga abogado ni BP Sara na nilabag ang due process sa gitna ng usapin ng impeachment laban sa bise. Ayon kay Redon, hindi maituturing na may paglabag sa due process hanggat binibigyan ng pagkakataon ng kampo ni BP Sara na sumagot at marinig sa mga pagdinig. Gate ni Redon, hindi totoo yung due process violation. Ay nako, magaling magpaliwanag ang spokesperson ng legal team ni BP Sara, si Attorney Michael Powa. Kaliwat kanan ang interview niya at sa mga tanong ng mga media, example natin si Ted Filon. Nako, booking na booking itong mga kongresista. Wala pa palang mga hawak na dokumento o ebidensya ang Committee on Justice na determine na nila, nagpahayag na sila o nagdesisyon na may sufficiency in substance. Later on, nag-declare sila sufficient in grounds. Ibig sabihin, kung sufficient in substance and grounds, may ebidensya. Yung mga aligasyon, ebidensya. Ngayon, lumalabas, wala. Kahit nga yung kahit nga yung copy ng notice of disallowance ng COA. Yung 73 million na notice of disallowance. Ang isa sa nakalagay doon sa reklamo ng mga complainants is paglustay sa confidential funds. Ang mayroon lang issue o question is yung in-issue noon ng COA na notice of disallowance, yung 125 million na natanggap opisina ni BP Sara noong 2022, mayroong na-issuehan ng amount 73 million. Tinanong inamin nitong House Committee on Justice na wala silang hawak na kopya. Magre-request pa sila sa COA. Pati yung unexplained wealth na ibinabato nila kay BP Sara. Nung tinanong kung may hawak na ba silang ebidensya na magpapatunay na may unexplained wealth si BP Sara, ang sagot is wala. Ang basihan lang nila yung manifestation, laway lang ni Terry Redon na sinasabi niya, theory. Yung theory niya is may unexplained wealth si BP Sara. Ganyan sila. Kaya, pagdating na sa paliwanag sa media, talagang talong-talo itong mga kongresista. Ang mga nagsasalita yan palagi, itong si Redon at saka si Lois Troy. Natatalo sila. Kasi ang sinasabi lang ng mga abogado ni BP Sara, Attorney Michael Powais, yung totoo. Madaling intindihin. So ito sila, sabi na, huwag kayong maniwala. Hindi namin binayolate ang due process. Bakit kayo nag-declare na sufficient in substance and sufficient in grounds? Ngayon, nire-require ninyo
ang akusado na mag-submit ng mga ebidensya niya. Di ba ang mag-submit ng ebidensya yung nagreklamo? Lumalabas ang mga complainant sa impeachment complaint. Parang aligasyon lang, bias conclusion, ang sinabi sa complaint, walang inattach na mga ebidensya na magpapatunay sa kanilang reklamo. Kaya ito, nire-require nila si BP Sara na mag-appear personally sa hearing, I think March 25. Tama ba? Yung unang hearing. Dapat si BP Sara daw ang mag-present ng ebidensya. Oy, sino kayo na i-require nyo ang BP na mag-present? Hindi daw pwede ang abogado. So, sa tingin ko dito, idededma ni BP Sara, hindi siya pupunta. Kung magpadala man siya, pwedeng abogado. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 5,100 ang nag-react. 4,800 ang tumatawa kay Ridon. 73 ang galit. So, negative yan para kay Ridon. 147 lang ang nag-like sa kanyang payag. So, percentage-wise, nasa 98% ang hindi naniniwala kay Ridon. Ganyan katindi yung battle of narratives or court of public opinion. Talong-talo sila. Sabi nila, itong mga kongresista, Ridon, Luistro, para daw sa kapakanan ng taong bayan ang ginagawa nila sa impeachment. Kabutihan daw ito ng taong bayan. Kagustuhan daw ito ng taong bayan. Yan ang sinasabi ng mga kongresista. Anong kagustuhan? Very obvious naman na gusto lang nilang, takot lang sila na magpresidente si BP Sara. Kaya ginagawa itong impeachment para hindi sila mabulilyaso pag nagpresidente si BP Sara. So, huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan. Alam na namin, kitang-kita na namin yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo og mga buslot ang iyang atop. Ana gid kaayo tungod sa kadugayon na sa iyang atop, inani na gid ang itsura. Og mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Sandy grabe. Doon si mana kakataas oh. Ay, pagalang sa lugar. Tulog na rin ka. Ha? Og karon man na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Napulihan na gyud to ang ilang mga atop nga daot na. May ngapon sa tanan. Salamat kayo nga naanyabot nga naay malmo nga kasing-kasing nga nitabang sa mua
Nga kung wala ning yero, maulanan gid mi perminti diri sa amoa. Pero salamat kaayo sa dako kay nga pagtabang sa amoa nga malumong kasing-kasing nga tawo. Salamat kayo and God bless. Salamat kayo sa nagtabang sa amoa nga napulian ang among atop nga napulo ka tuig nga di na miga kaulanan. Oo nga naay malumong nga kasing-kasing nga nitabang sa amoa nga di na miga kaulanan. Salamat kay ante.